Tatalakayin natin ngayon ang problema ng Pilipinas tungkol sa tubig. Andito tayo sa aking blog site, junejourneytolife.blogspot.com, at tatalakayin natin ang problema ng tubig na binanggit sa news kamakailan. Ang MWSS Maynilad at Manila Water. Ang problema na ito ay natungkol sa tubig ay related din sa problema sa tubig sa ibang parte ng mundo, kung saan ang mga korporasyon ay kumikita ng at pinagkukwartahan ng tubig na galing sa lupa na ibinigay sa ating lahat ng lupa at dapat na mapunta sa atin sa na pantay-pantay tayong nakikinabang dito. Sabi sa news, meron daw water rate hike sa Manila. Dahil daw ang concessionaire ng West Zone, ang Maynila Water Services, ay nagpo-propose ng hike. At ang East Zone naman, concessionaire na Manila Water, ay ganun din, humihingi rin ng rate hike na magbibigay sa mga customer ng additional na cost sa kanilang mga buwan-buwan na bills. So, tingnan nyo ang link na ito para magkaroon kayo ng idea kung anong sinasabi ko dito. Sinasabi din dito na meron na daw arbitration panel na ginawa. So, kung titingnan natin ang balitang ito, makikita natin na na ang MWSS ay may dalawang concessionaire, ang Maynilad at saka ang Manila Water. Na dalawang korporasyon na nag-earn ng profit dito sa pagbibenta ng tubig, ng tubig at mga facilities na related dito. Sa mga naninirahan sa iba't ibang parte ng Pilipinas,
Ang hindi natin nakikita ay kung saan ang tubig na ito galing. Parang nawala na sa ating pananaw ang katotohanan na ang tubig na ito ay nanggaling sa lupa. At binibigay ito ng lupa sa ating lahat na pantay-pantay. So, ang makikita natin dito pagka tiningnan natin dito na ang mga may-ari ng mga korporasyong ito ay mayayamang businessman at ang nabibiyayaan nito ay ang kanilang mga pamilya. Pero ang tanong ko, bakit hindi tayo tumayo at maging guardian tayo ng lahat ng pamilya dito sa mundo imbes na ng pamilya lang natin, at i-provide natin hindi lang ang ating pamilya kundi lahat ng pamilya dito sa mundo ng kanilang share dito sa kung ano man ang binibigay ng lupa sa atin. At imbis na bigyan natin ng abuloy ang mga mahihirap, kung kailan lang meron tayong pera, bakit hindi natin itrato sila na kapantay din natin at bigyan sila ng isang buhay na may dignidad sa pamamagitan ng pagbibigay sa kanila ng living income na o sahod buwan-buwan na guaranteed magmula pagkasilang hanggang kamatayan. Hindi ba ito ang sinabi rin sa mensahe ni Jesus? Give as you would like to receive. Ang net profit dito sa mga korporasyon na ito ay sinasabing nagkakahalaga ng milyon hanggang bilyong pesos. Makikita ninyo ito dito. Sinasabi ko. So, hindi ba tayo nagsasawa ng kararali at kapoprotesta? Hindi naman sa masama ito. Pero, ang ibig kong sabihin ay dapat huminto tayo, tingnan natin saan to nagmimula, bakit paulit-ulit itong nandito. Hindi ba namamaos ang boses natin sa kapoprotesta? Baka naman may nakakalimutan tayo. Bakit hindi tayo tumigil at tingnan natin kung ano yon? Dahil ang mga reforma na hinihingi natin sa gobyerno ay mga maliliit na reforma na paulit-ulit nating hinihingi, maging noong panahon ni Marcos hanggang ngayon, na paulit-ulit din nating kinikreate. Ang tanong, paano natin to kinikreate?
dahil makikita natin na kapag may hinihingi tayo sa isang tao, ang katayuan na tinatayuan natin ay ang katayuan ng isang tao na mas maliit, mas nakabababa doon sa hinihinga natin ng tulong. So, kung ano lang ibigay sa atin, yun lang tatanggapin natin. Pero hindi ba tayo pwedeng tumayo at magsalita at gawin ang nararapat nating gawin para maibigay natin sa ating sarili ang ating hinihingi. Hindi lang paghingi sa mga tao na sa gobyerno na maaaring magbigay o hindi magbigay nito. Pero ang paghingi natin ng tulong ay katulad ng para tayong tumatanggap, parang tinatanggap na lang natin at pinapayagan natin ang ganitong sistema dito sa mundo na para bang tayo ay laging humihingi ng tulong. At makikita natin na hindi natin binibigyan ng tunay na solusyon ang mga problema na hinaharap natin sa Pilipinas, dahil kahit na ang ating paghingi ng tulong ay hindi natin binibigyan pansin. Kailangan nating makita na ang strength natin ay makikita sa bibigay sa atin ng ating hinihingi. Kumbaga, tayo ang magbibigay sa ating sarili ng mga hinihiling natin. Hindi ito manggagaling sa nakatataas. Ito ay manggagaling sa mga nakakaranas ng kahirapan na alam kung papaano at may karanasan kung papaano talaga at nakikita kung papaano talaga ang katayuan ng mga mahihirap. Kailangang isulat natin, sabihin natin ang mga nangyayari at ibigyan natin ang ating sarili ng buhay na may dignidad para sa lahat. Dapat nating ma-realize na ang mga natural resources dito sa lupa ay bigay sa ating lahat. At pantay-pantay ang share nating lahat diyan. So,
makikita natin dito na merong profit, merong net profit na galing sa tubig sa MWSS. So, hindi ang privatization ang solusyon dito, kundi kailangan merong paraan para ang mga mahihirap ay magkaroon ng share dito sa mga profit na ito na galing sa tubig na ibinigay sa atin ng lupa equally. So, kailangan nating ma-nationalize ang mga resources katulad ng tubig at mag-create tayo ng dividends na sapat para mabigyan natin ng basic or living income na garantisado magmula pagkabata, pagkaanak hanggang sa mamatay, sa mga may hirap, sa mga walang trabaho, sa mga walang pinag-aralan, sa mga elderly, para mabuhay lahat tayo na may dignidad. Tingnan ninyo ang quote na ito dito. At itong quote na ito ni Bernard Pullman, pati na ang mga links na andito para magkaroon kayo ng idea kung bakit ko sinasabi ang mga sinasabi ko.